Ang ating bida ay isang dating talunan sa mundo at bugok kaya namatay. Ngunit napunta siya sa bagong daigdig kung saan siya ay naging napakalakas na boss ng mga chicks na dating pangit, pero ginawa niyang maganda at malakas. Sa gubat ay sumigaw ang isang babaeng aso na parang nasarapan dahil sa bilog na buwan. Samantala ay nagmeeting ang loko-loko nating bida na boss ng mga magagandang chicks na kanyang ATM machine. Sinabi ni Sid na naamoy nito ang singit mo, este ang dugo sa isang lugar na walang nagmamay-ari. Dahil nga malakas ang kanyang pang-amoy na parang aso. Sinabi ng mga babae nito na huwag siyang magpunta mag-isa, pero sinabi ng bida na siya ang bahala lalo na at nakita nilang bilog ang buwan. Sa kinaroroonan ng mga vampira ay may 2 ML warrior na mataas na ang rangko. Balak nilang mahunting ang Blood Queen ngunit pinigilan sila ng isang pangit. Natatawa ang mga warrior dahil malalakas daw sila. Pero pinakita ng pangit ang putol na kamay dahil sa kagagawa ng Blood Queen at naging tuta na siya ng Queen nang subukan niya itong huntingin. Saka nagpakilala ito na ang White Devil na number 1 wanted noon dahil sa taas ng bounty. Nagsalpukan sila na parang sa pula sa puti at may nagdugo. Kinabukasan sa Lawless City ay hinihila ni Claire ang kapatid na Sid na hindi niya alam na siya ring malakas na shadow. Saka naalala ni Sid noong nabuhay siya sa mundong iyon kung saan naging kapatid niya si Claire at ito ang naging isang malakas na mandirigma sa paaralan nila. At dahil naglalaylo si Sid ay nagpagamit siya sa kapatid na nais magpunta ng Lawless City. Kaya hila-hila siya ngayon ng babaeng kapatid bilang disguise pet nito. May nakita silang nagbebenta ng pet at sinabing maganda si Claire para lang ibenta yung 2 bagong huli nilang pet. Ito yung 2 binugbog noong pangit na White Devil. At pamilyar daw ito kay Sid. Nawala si Sid sa city at habang nasa gilid ay sinubukan siyang nakawan ng mga kalahi ni Lupin tulad ng kapitbahay mong mahaba ang kamay. Ngunit dahil malakas siya ay siya ang nagnakaw sa mga wallet ng mga ito. Kaya nakaipon siya ng maraming wallet. Habang naglalakad ay nakakita siya ng binubugbog na goal. Yung tuta ng vampira. Biglang nag-Red Bull ang buwan at lumakas at uhaw yung goal at kinagat at ininom ang dinugwang tao. Kaya naging 2 ang goal na balak ding tikman si Sid. Nag-iisip pa lang si Sid nang dumaan ang isang babaeng pula ang buhok at pinatay ang 2 goal. Saka ito nagpakilala na Mary na isang ancient vampire hunter. Sinabi nito sa lalaki na tumakbo na dahil ang buwan ay bilog at red. Saka din ito umalis. Sa apartment ay galit si Claire dahil umalis si Sid nang isang malaki ang tiyan ng hinabol ng tinira nitong goal ngunit sinipa ni Claire ang ulo ng goal kaya naligtas ang mukhang politiko. Sa isang bahay parausan ay nakalaya na parang kalabaw sina Skel at Po at magtatanim sana sila ng saging at 2 buto ng santol. Pero may nangtulak sa kanila na inakala nilang excited pero mga goal pala na sabik sa kanila. Sa bahay parausan ay naroon ng isang Maria Clara na mababa ang lipad. Muntik na itong pasukin ng isang Madjako na goal. Pero biglang dumating si Sid na naging shadow at pinatay ang goal. Saka inulit ang pa-impress na speech ni Mary sa babae na tumakbo na daw para sa buhay. Dahil red ang buwan at lumalabas ang mga mahilig magmuya ng red at magdura ng red. Nagpakilala ang bida na siya si Shadow at iboto daw siya para kapitan, saka din agad na umalis. Dumating ang kasamang bayaran ng babae at sinabing bad boy daw ang bida ayon sa narinig nilang chismis. Pero para sa babae ay hero ito at nagpapasalamat dahil kay Shadow ay aalis na siya sa lugar na iyon. Sa isang eskinita ay iniiyakan ni Claire ang inakala nitong patay na kapatid. Pero dumating si Mary at sinabing iba ang iniiyakan ni Claire dahil may nakita siyang lalaki na black ang buhok at mata na tulad ng hitsura ng taong hinahanap ni Claire. Sinabi ni Mary na nakita nito ang kapatid ni Claire na dinala sa Blood Queen Tower. Gagawin itong sacrifice para buhayin ang Blood Queen na natutulog ng ilang libong taon, gurang na, nang sa ganun ay magkaroon ulit ng kapangyarihan ang mga vampira na magngat-ngat ng kulay red. May dumating na mga goal kaya naghanda ang 2 at nagpakilala sa isa't isa, saka din agad na pinatay ang mga goal. Magkasama silang patungo sila sa Blood Queen Tower para patayin si Crimson at hanapin si Sid. Samantala ay patuloy pa rin ang bangungot ni Skel at Po na hinahabol ng mga goal. Napaligiran naman ng mga goal ang Association Knights kaya tumakbo ang mga natatakot na knights. Paparating ang mga goal nang bigla itong patayin ni Shadow, saka muling nag-speech sa director ng Knights. Kailangan na nilang tumakbo kung mahalaga ang kanilang mga buhay dahil bilog ang buwan at red, at nagkalat na ang manunupsap ng regla. Pinakita naman ng mastermind ng pagdami ng mga goal na si Crimson na sinabihan ng tao nito tungkol sa mga kalaban niya. Sinabi niyang alam niyang tinik sa kanyang lalamunan ang 2 kasing lakas niya na sina Yukim na Fox at Juggernaut na Tyrant. Pinakitang pinapatay nga ng 2 malakas ang mga goal na walang kaya.
Ngunit nang magtagpo ang dalawa ay hindi sila bati, kaya maglalaban sana. Ngunit sa itaas ay naroon si Shadow na inilabas ang armas, saka sinabing siya lang ang boss. At mabilis na pumagitna sa dalawang halimaw para sabihing siya si Shadow na nagtatago sa dilim. Abangan ang susunod na kabanata. Kung gusto mo ng mas mahaba ay magpunta ka lang sa mga videos namin at pumili ng papanoorin na mas mahaba.